Hello guys! So ipakita ko sa inyo ang aking morning routine. Actually, madaming beses ko na ito na ipakita. But anyway, yung mga kasama kong aso na ayan, coming from my back ay galing sa loob ng bahay kasi doon natutulog yung ibang aso inside the house. So ito, every morning pag marinig ko na yung mga tahulan ng aso around 5:30, between 5:30 to 6 a.m. So kailangan ko nang bumangon dahil sobrang ingay na nila. At dito sa loob ng kubo, may mga ilang aso rin dito na natutulog. Kaya andyan sa loob ako. Tingnan nyo naman kung gaano ako katagal dyan lumabas. Dahil inside that kubo ay marami ng ganap. Nagbulot na ako na ibang pupo dyan. Kasi yung iba hindi naman talaga nakakulong. Meron lang silang pet bed or rug. So asahan nyo yung pet bed, yung rug. Minsan may ikian, may pupo. So ang dalas-dalas kailangan labhan ng mga ginagamit nila. Kaya bago pa ako makalipat sa kennel, kasi may mga aso pang nandun, kailangan malinis ko muna yung area na to, and then yung ibang puppies, at least makapaglaro sila kahit ilang minuto lang dahil hindi sila lulubay talaga ng katatahol. Kaya kailangan ko muna silang paglaruin at least mga ilang minuto talaga. And then, kukuhanin ko ng ibang mga young puppies or mga young adult. Kailangan ko na ibalik sa cages before na lumabas yung mga nasa kennel kasi nga yung iba bigla na lang dinadamba or bigla na lang ibubuli yung mga mas maliliit sa kanila, kaya naman kailangan i-secure ko yung safety ng ibang puppy, especially yung mga maliliit talaga. So, okay, ayan, tapos na ako sa kubo, pupunta naman ako sa kennel kasi ando na yung mga may edad na mga chihuahua, na pom-pom, kaya ayan, magpapalabas na rin ako, isa-isa na silang lalabas dyan. So, ayan, sa umaga talaga super ingay. Hindi sila lulubay ng katatawal hanggat hindi sila lumalabas. Kaya mga alaga ko talaga, isanay talaga na sa labas sila magpupupo. Unless kapag tinahali ako ng gising, like mga 6:30, ayun, may madadatnang ka na talaga. Pero usually, ang time nila talaga mag-ingay is 5:30 to 6 a.m. Kaya obligado bumangon ako that time. So, napakaingay, di ba? Yung ingay ng aso, yung tweet ng ibon. Buti na lang hindi sumasabay yung ingay ng pusa. So, ganun talaga kaingay tuwing umaga. So, maybe you're wondering, wala bang kayong kapitbahay na pwede magreklamo? Actually, may kapitbahay naman kami, pero usually naman talaga sila pa yung nauna mag-ingay kasi minsan nakahiga pa kami o natutulog pa kami, nagpapatugtog na nga, di ba, yung kapitbahay. So, mas nauna pa silang mag-ingay kaysa dun sa mga aso ko. Pero hindi naman sila nagrereklamo if maingay kasi humihinto naman yung ingay na aso once na matapos ng gawin yung mga morning routine ng mga alaga ko. Plus, kasi yung area ng mga aso ko is nasa likod, bandang likod, and then yung bahay is nasa harap, so hindi masyadong dinig yung ingay ng mga aso. So, ayan, dito isa-isa na silang lumalabas, di ba ipapapansin nyo. Hindi sila dumidiretso dun sa may dabuhan kasi basa. So, hindi sila talaga dun magagawa ng kanilang routine dahil basa ayaw nila dun. So, dun sila pupunta sa sementadong area. But during nung summertime, yung iba dyan dumidiretso sa may part ng plate area nila, doon sa may tambayan namin. Pero ngayon nag-uulan na nga kasi, laging basa yung damo, so ayaw nila doon tumapak. So, dito naman sa sementadong area, kung dyan sila nagpupupo, obligado, dadakutin ko. So, kasunod ko na dyan is yung dustpan and walis tingting. So, kailangan talagang dakutin or else matatapakan namin. And syempre, madami, hindi mo gusto makita yung sa paningin mo. Kaya obligado talaga dakutin. So, ayun, ganyan. Paikot-ikot lang sila sa buong paligid. Kasama na rin dyan yung maglalaro sila, mag-aangilan sila. Hindi may iwasan minsan yung nagkakaroon din ng away. Kailangan talaga maagap lang din akong maawat sila. So, pagkatapos dito, babalik na kami dun sa may likod, sa may area namin, sa kubo. And then, that's the only time na pwede na ako magpunta ng kape at mag-update sa aking social media account. So, yun lang. Bye! Thank you!